Ayun, gulat. Good afternoon, everyone, and welcome sa ating second podcast. Um, actually, second din na ni-live natin yung podcast natin, no? Kaya kasi nakita namin na marami din nanonood sa Facebook natin. Marami rin mga nagtatanong. So, here we are sa ating second podcast. Okay? Welcome, everyone. Hello sa lahat na nanonood sa ating FB. Hello! Yan, bati muna kayo, bati kayo. Hello! Happy Bati muna tayo Friday! sa Oh, buong yeah. FB-verse. FB-verse. Saan mo kinuha yan? La! Tawa kayo, girl, please. Ay, parang ano yan naman si Coach Def, umaarangkada na naman siya. Buhay siya ngayon. Oo, ayan. Ayun, na-excite ako today kasi alam kong maraming makaka-relate sa pag-uusapan natin bilang mga babae. Diba? Sige, simulan natin. Ito na muna, question. Ladies, may initin ba ang ulo niyo? As a woman, Ito na to, yes. ito na to. Ito na Diretsahang ba tanong. yun? Start It's na a ba? question. Diretsahang Ba, hindi tanong ko na to. question. Manakit ka Tanong ba agad. yun? I think hindi siya tanong. Parang fact yun Sige, eh. sige. Si Ella muna. Start na kay Ella. Mainitin ba ulo mo? Sobra. Sabay Kasi, sabi yun sobra lang. Sobra Wala na lang na siya. sagot niya. Iinit siya ng ulo ko kasi yung anak ko ngayon, yung ano niya, nahulog niya yung buong sauce ng pagkain. Pero sige lang. Ayun na, ayun na. Nagsisimula Mainit siya, na. sobrang mainitin yung ulo ko. Especially dati na wala pa akong anak. Parang grabe, sa maliit na bagay, umiinit agad ulo ko pag hindi ko nagustuhan yung scenario or may mga hindi magandang sinabi about sa akin. Hindi ko siya napipigilan or kunwari yung husband ko may ginawa siyang hindi ko gusto, umiinit agad ulo ko, nagbe-burst agad ako. Hmm, Yes, so yes. It's a grabe. yes. Parang dragon ka agad. Yan. Yes, I spit fire Mama agad. Dragon. Ikaw ang dragon natin. Oo, di ba? How about you, siya? Diba sa Ah, itsura mo pa lang, judge na kita sa itsura mo pa lang, mukhang mainit na ulo. sige nga, sige nga, sige nga. Based on your judgment, mainitin ba ang ulo ko? Ako sinabi ko na. Sabihin mo na. Feeling ko, oo. Feeling mo. Oo. Dati oo, mainitin ang ulo ko before. Um, Siguro mga 5, 6 years ago, sobrang mainitin ang ulo ko. Hindi ako nagpapatalo, guys. Dati nung bata-bata pa ako, mga high school, elementary, ganyan. Diyan, mga may anger management issues kasi ako before. So pagka hindi na, um, hindi ko nakukuha yung gusto ko, nagtatantrums ako, guys, ganyan. May Grabe. masabi ng konti, may init ang ulo ko. Mas sensitive, girl. That Gusto was mo 5 years yun? ago pa lang. Oo, ganon. Ganon. Tapos, nasa ko yung fight mode Hmm. every time. Especially dun sa ex ko. Fight mode talaga. May masabi lang siya. Hmm. Aawahin ko na siya agad. Sa Ganon. mandirigma. Wow, Oo. Hindi nakakatakot. mo aawayin, ikaw aawayin ko. Dapat ganon. Tapos Pero hindi ka ngayon, nagkakamali, no? Lagi kang tama. oo, dapat ako lagi yon. Tatama naman ako, totoo naman eh. Ayan, Di ba, nagsisimula na tayo. nagsisimula na eh. Kalma Dapat, lang, kalma, kalma. dapat pero yun nga, before, pero ngayon hindi na. Hmm. Chill-chill na tayo. Yeah. Buti naman na somehow na-overcome mo. Oo, yes. Kasi Feeling ko din, sa environment din and also the people around you. yeah. Kasi if if hindi naman sila ganun din mag-respond sa'yo, tapos ganun ka I mag-respond, agree. may baka ikaw problema. Ako din, Ikaw lang din. Yes, ang hirap yes. kalaban yung init ng ulo. Ang hirap na kalaban. Kasi parang kailangan mo siyang ilabas as babae. Parang kailangan mo siyang ilabas. Kasi kung hindi, kung ano nang mararamdaman natin. Diba? Kaya parang kailangan speak out mo siya. Well, that's for me, ah. Ganun lang sa tingin ko, kung sa akin. Wait, so ibig sabihin, pag may yung ulo mo, you have to speak up. Yes. May mga ganun talaga ako na pag hindi ko siya kaya ng i-kim-kim or i-process sa sarili, kailangan ko siyang ilabas. Kailangan ko siyang speak. Kasi sumasama yung pakiramdam ko.
May ganun ako eh. May ganun ako feeling na pag tinry ko siyang i-process sa sarili ko, pero hindi ko na nailabas, sumasama yung pakiramdam ko. Talagang ganun. Kumbaga damay-damay siya. Ganun. How about you, Coach Ted? Ah, Sumagot ka na kagad kanina eh. actually, kung maaalala ko yung kabataan ko, kabataan ka lang, kabataan. Tanda mo na ba? Kabataan, matanda ka na ba? Hindi na, nung elementary days, alam ko super init talaga ng ulo ko na pinagkamalan. Yung lagi nang tawag sa akin, masungit, masama ugali. Hanggang sa one time, doon sa sobrang kasungitan ko, nakasakit na ako ng tao na very important for me. Tapos, I decided that day na every time magalit ako, hindi ko na siya express. Which really became a bad situation nung talagang ginagawa ko siya na when sometimes, kunwari may gusto akong express na hindi ko nagustuhan or galit, kikimkimin ko siya. Kasi nga aalalahanin ko yung guilt na naramdaman ko noon for hurting someone just because I expressed myself fully. So, yung trauma na nangyari na yun, mas naging trauma pa ulit nung kinimkim ko siya. Kasi kumbaga sa Coke or kumbaga sa bottle, pag napuno siya na napuno, sasabog na lang siya. So, dahil kinimkim ko lahat yung emotions na yun, yung anger, anything that makes me feel mainit ang ulo, sumabog na lang ako minsan at mas nakasakit ako. So, definitely not an advice for everyone to keep their emotions just for themselves. We have to also learn how to express ourselves in a more nice way. Wala naman masama if mag-express ka ng anger eh. But you just have to know the balance between your words. Sabi nga nila, all emotions are valid, but our actions is our responsibility. So yung init ng ulo na yun, it's still a gift, but I need to control it in a way na hindi ako makakasakit. So I learned it in a very hard way, but ayun, I try to control it more. And sobrang thankful ko na hindi na umabot sa time na sobrang tanda ko na bago ko pa siya na control like yung beast sa loob. Iyon. So, ganun yung naging journey ko on how I handle my init ng ulo. Pero kasi ang hirap no kapag may hormones, tapos may Oo. mens. Lalo na pag may men. Oo. So, you have to catch yourself and then remind yourself na my feelings are valid. Pero I have to be responsible on how I do my reaction or kung paano ko magre-react towards other people. I agree. Yeah. Mm. Super agree. Naalala ko tuloy yung very random. Di ba pag meron tayo, tapos you're very mean to your jowa or asawa. Can't relate, sorry. Sinajustify mo. Can't relate. Sinajustify mo na meron kasi ako gano'n. Pero, I used to be that gano'n. That time. Totoo yan. Pero, Yeah. wala siya okay. Super agree ako kay Coach Ted na yun nga, yung reactions natin towards the situation is our responsibility. Diba? Na kailangan, alam din natin yung limit natin. Hindi pwedeng spit lang tayo ng spit ng words towards someone tapos hindi na natin sila, oo sige, nandun tayo sa height ng galit natin. But we have to control also kasi nakakadamay tayo sa galit. Diba? Which is, yun nga, kay Coach Ted, naging negative yung effect yun. Na yung malapit sa kanya, yes, nasaktan niya na. Diba? Ganun siya. How about the MJ? Yeah. Ganda na ang sagot niyo ah. Ngayon, if this question is asked sa akin, kung mainitin ba yung ulo ko ngayon, no. Hindi siya. My anger or init ng ulo is very expensive. So, hindi siya affordable ng masa. So, hindi ako basta-basta nagagalit. But in the past, when I was not aware about all these emotions like anger, frustration, mainitin ang ulo ko but I do not act out. Hindi ako yung tipong nakikipag-away or makikipagbardagulan. If I feel emotions,
kung kayo fight during the fight or flight, ako, it's more on the flight. So, I would walk away, but then I will have this internal war within me. Kasi yung galit na hindi ko na-express, in Tagalog term, kinikimkim, yun, kinikimkim ko siya. So, ano kasi, the way we express ourselves, we learn this during childhood. Kasi iba-iba yung experiences natin during childhood. So for me, ang experience ko is it's not safe for me to express emotions because the adults around me will be mad. I will be labeled as a bad child for expressing, and sad ka na nga, tapos sad ka na nga, gusto mo lang naman mag-express ng frustration mo as a child, but ikaw yung ano, parang magigilty ka. Kasi ay mali pala to act this way, mali pala to feel this way. So for people who grew up in ganung setting, which is very common sa culture natin Filipinos, we grow up not expressing really what we feel. Hanggang sa katulad ng sinabi ni Steph kanina na nag-bottle up na yung emotions. And anger is actually a secondary emotion. Because it's easier to express that you are angry rather than expressing that you are frustrated. Diba? Frustrated ka sa outcome. Frustrated ka sa hindi ka nakapasa sa exam. Frustrated ka kasi hindi ka nakapasok sa job interview. It's easier to express anger rather than expressing frustration. It's easier to express anger rather than expressing guilt. It's easier to express anger rather than expressing shame or resentment or any other emotions na nandun. So usually there is a deeper emotion sa anger. And that's actually what we have to figure out to process kung ano yung emotions behind that anger. Kasi anger is like a mask. Yeah. Diba? So, nung natutunan ko yon when I started doing inner work, shadow work, may mga ganun pala. So, rather than expressing your init ng ulo, i-express mo na lang na today. Di ba sa atin, we are very expressive sa ating 5, sa ating 6, including Brian na di ba hihingi lang tayo ng space. Parang mga ladies, can I express? Wala yung mga parang ganon na emotions. Today, I just feel frustrated because ganito yung nangyari. So, di ba, instead of bursting out or acting out our anger, after expressing na frustrated lang naman pala tayo, disappointed tayo because we feel this way. So, mas nare-resolve yung ano. Kaya yun, knowing what emotions are coming out or what parts are coming out sa'yo will make you a little less angry. Yeah. And eventually talaga, rather than being angry, minsan parang ikaw pa yung iintindi sa ibang tao because you feel like you know where they are coming from. Okay, hindi naman talaga to. Halimbawa, nagalit si siya sa atin, for example. Example lang naman yun kasi hindi pa naman nangyayari. At sana naman wag. Wag. Yes. Wag po sana mangyari yun. Wag po sana mangyari. Example, nagalit si siya. Rather than us focusing on her anger, mas fini-figure out natin what's causing the anger, what's beyond. Yes. So parang Ang galing. yes, kasi by doing so, we are creating a healthier space, a safer space for us to express. Kasi Yes. yun May lang naman follow-up yung question kailangan ako ng dyan. express. Yeah, go. Kasi, okay, well, may mga questions pa si Teng. Baka kasi itong tatanong ko, kasunod to na question. So, siguro, let it Later flow na na lang. lang. Okay. Oo, later na lang. Ang ano ko Sige. naman dyan, Emily, parang just now, just now, na-figure out ka na.
for us to distinguish that kind of emotion we have, deeper understanding talaga ng sarili natin. Kasi di ba, ito, typical na tayo. Kunyari, sa ibang tao tayo nagsalita. Kala nila galit ka lagi. Pero hindi pala. Pagod ka pala. Na-frustrate ka lang pala. Yung mga ganon. So parang, yun nga, sabi ni MJ, mask lang yung anger eh. Diba? Kasi parang kahit na nakaupo ka nga lang, napagod ka lang, kung galit ka, hindi. Mm. Diba? Parang gano'n. Lalo na, yan, Ang tayo, yung galing. mga RBF natin, mga ganito talaga. Natural na sa Ano atin ito, to. laging masungit. Ang galing. Oo. Mm-mm. Diba? So, kailangan talaga ng deeper understanding sa sarili para ma-distinguish natin yung every emotion na nararamdaman natin. And to think na importante sila lahat. Kasi di ba iba Mhm. yung level ng iba pag sinabi mong galit ka iba. Ako sa personally, iba ako pag sinabi kong galit ako, ibang level na yun. Yeah. Kasi Mhm. meron ako inis. Yes. Meron ako Yes. yamot lang. Pero yung galit, ibang level na yun, di ba? Ano Yes. So, ito, kailangan, parang oh, extreme siya na emotion. yes. Yung, Kaya, hindi siya basta-basta. Kaya ako, kung tinatanong akong galit ako, hindi ko kagad sinasabing galit ako. Dahil wini-weigh ko. Kasi iba nga yung mainit lang yung ulo sa galit ka eh. So, ganon. So, kailangan talaga natin um, mag-take, parang kumbaga deeper understand sa sarili natin. I-weigh natin yung mga bagay-bagay bago natin sabihin na galit talaga. Kasi napaka-powerful nung emotion na yun, di ba? yeah. Mhm. Naalala ko yung Yun. sabi ni MJ kanina. Mm. It's a mask, like anger Mm. is a mask, like it's a defense mechanism to you. Kasi 'di ba, you're projecting your anger, you project your frustrations sa ibang Mm. tao. Kasi you don't want to confront yourself then. Like, Mm. minsan, Totoo. 'di ba, parang kay Mm. MJ, she run away pagka galit siya. Exactly. Yeah, Oo. oo. Yun Parang, nga Sometimes, rin. like, I, Oo. Nawala siya. nawala si eh. MJ. Oo. Nawala. The energy, MJ. Kalma lang, kalma lang. Kalma lang. Yun, Kalmahan mo actually, muna. ninote First ko siya question pa dito. lang tayo, Oo, please. first Huwag ka question pa mawawala. lang. Sabi ko nga, yun nga, iba-iba rin kasi yung way natin, yung handling natin. Ano ba yung mas matotolerate natin? Yung sarili natin, pag nag-guide sa sarili natin, o yung makakasakit tayo na ibang tao. Diba? So, yung Oh, kaya iba-iba yung yeah. projection natin with anger. Kasi ako, mas gusto ko na sarilihin ko muna. Kasi mas kaya ko i-handle yung sarili. May iba naman na gustong ilabas ka agad yung galit. Kasi mas kaya nila kaysa yung sarili nila. Diba? Parang gano'n. Mas kaya nila yung makasakit na iba or Mm-mm. may mas masabi sa kanila yung iba compared na sa sarili nila, sa kingdom nila. So, ganyan nga, iba-iba tayo ng handling when it comes dun sa anger o sa init ng ulo. Tapos, paano nyo naman hinahandle yung mga problema na like, na-foresee nyo na? Yan, may isang situation na, okay, na-anticipate ka na pwede itong mangyari. So, paano nyo siya hinahandle? At nangyari yung ina-anticipate nyo nangyari. Paano nyo siya hinahandle? Sige. Go. Ako ba ulit ang una? Go ahead. Okay. Acceptance. So, pag ako kasi, ako yung tao na may plan A, plan B, plan C, plan D. So, parang sa ano din, sa pag may problema, na-foresee ko na agad. Parang hindi ko alam kung Nice. overthinking ba to. Pero kunwari, may gagawin ako. Ano kayang result nito? Yung good result, tsaka bad result. So, pag good, so meron na akong naka-backup plan. So, okay, ito yung gagawin ko. Pag nag-fail naman ako, i-accept ko muna na okay, nag-fail pala ako dito, so dapat pala ito yung ginawa ko. Pero dahil andun na ako, ina-accept ko na siya agad. Accept ko na para hindi na ako mabot pa sa punto na magagalit ako sa self ko kasi nangyari to. So parang Ganda. inaccept ko na may mistake ako, nangyari to, so pagkakamali ko yun. And I Hmm. should learn from this mistake. Ang maganda kasi, napo-foresee ko na siya, um, ang maganda doon kasi yung emotions ko, na-handle ko ng maayos pagdating sa ganun. Tapos, I don't blame others kasi I Yeah. always blame myself for every decision sa buhay ko. Kunwari, failure ako sa part na to. Tapos, hindi, hindi talaga, no, wala talaga nag-work sa mga plan ko. So, hindi ko sisihin yung mga factors na in fact, may mga kinalaman din naman yung nasa paligid ko. Pero siguro um, hindi ko na biniblame sa iba
kung ano man yung problema. Kasi in the first place, I can control Yeah. myself. What Ganda. I can control is myself and yeah, ako lang. Hindi ko control yun sa paligid ko, hindi ko control ko ng mga circumstances nila. Ako, kung ano yung reaction ko towards it. At natutunan ko yan. Hindi naman ako ganun mag-isip before. Natututunan ko yan talaga nung nagkaroon ako ng family, na may kids ako. Yeah. Then, ayun, na nag-resonate ako na sa sinabi ni MJ na iba-iba tayo mag-handle ng anger dahil sa childhood natin na experience. Kaya ngayon, nung naging mama ko, parang unti-unti kong chini-change at iniintindi. Naging ano mo yun, yung anger ko sa mga anak ko or kung may mali sila. As in, ang haba ng pasensya ko dati. As in, pag may problema or kahit na may Ipiti ka na-foresee kagad. akong problem, oo, nagagalit ako. Gagalit din ako dun sa taong involved sa problem. Yeah. Hindi yan, na-foresee ko na na mangyari yun, pero galit pa rin ako sa kung sino yung andun sa problema, kung bakit nagkaganito, the process itself, the people behind it. So ngayon hindi. Parang, kasi alam ko na pag nakikita ko ng mga anak ko na ganito ako, natatakot ako na ganun din sila mag-handle ng problem. So parang ganun. Hindi pa naman ako perfect. Super perfect kasi I'm still learning day by day. At alam niyo yung amazing, natututunan ko siya sa kids ko. Hindi ko siya Nice. natututunan ang amazing kasi ang brilliant ng mga bata eh. Parang ang talino nila. They help you realize na dapat ganito pala mag-react sa problem. Kasi one time, nagalit ako sa anak ko kasi parang pagod ako sa work, hindi ako kumain, sunod-sunod yung meetings ko, ang dami kong ginagawa. Tapos, ayun nga, may problemang dumating, na-foresee ko na yun. Tapos, parang gusto ko mag-burst, nag-burst ako. Tapos umiyak din siya. Sabi ko, Nak, why are you crying? Sabi niya, Mama, I'm crying because I think you're angry. Sabi niya, are you angry with me? Parang ano ako, parang, di, parang, sabi niya, naiiyak ako, no, 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 Nak, I'm not angry with you. Sabi niya, Mama, are you angry with me because I did it to my toys? Parang ganun siya. Parang alam mo, tinuturuan niya ako na, oh, um, tinuturuan niya akong huwag kang mag-react kasi yung taong sa paligid mo, maapektuhan. Alam mo yun? Like someone will get affected. Na, ano mo yun? Na parang may consequence yung action mo, yung pinapakita mo. Kasi mula nun, pinipilit ko na hindi ko i-express yung lahat ng emotions. Dapat para filter yung emotions ko sa harap ng kids ko. Hindi ko naman pinipigilan. Filtered lang in a way na dapat hindi nila makita yung hindi dapat makita. Ayun naman. So pag may mga foreseen problems before na nangyayari, ganun, no, parang acceptance na nga sa ngayon, na okay, kasalanan ko to, mali ko to, i-improve ko to. So, medyo kalmado na ako. And number one na pinagsasalamatan ko yung kids ko kasi reminder sila na I should be gentle. Hindi lang sa kanila, kundi sa sarili ko. Kasi kung ano man yung, parang nasasaktan sila for me. Na alam mo yun, na in-share nila yung emotions ko bilang nanay nila ako. Nasasaktan sila kung ano man yung pinagdadaanan ko. Baby, kalma. Yes. Anyway, ayun lang naman. Acceptance yung ginagawa ko. And then, kalma. Then, move on ako. And there. Ganda, ganda nun, Ella. Yung Yeah. acceptance, di ba? So, super nice. Kasi parang, mas madali mo nang ma-accept yung magiging outcome ng problem niya. Kasi na-foresee mo na, napaghandaan mo na yung mga possibilities, di ba? Tsaka, yung kids, napaka-pure talaga nila. Yes. Alam mo yun, na parang Yes. sincerest lahat ng mga reactions na towards things. Sobrang, doon ka nga parang simpleng ganito lang nila, pero may deeper lesson or meaning, diba? Na tayong na hindi natin nakikita as adults, diba? Ganda, ganda nun. Tsaka yung control over yourself. Yun talaga. Tayo talaga. Walang iba. Kaya iba, siya, ikaw. Ako as someone na high in deliberative tsaka restorative, nakikita ko na yung mga problema, di ba? Para sa kami ni Ella, nakikita ko na yung problema. Tapos, ang gagawin ko, meron ako mga backup plan. And then, sasagutin ko sila, okay, pagka nangyari to, ito ang gagawin ko. Pak, 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 ganyan. Pag dumating, okay, sige, salang, ganon. Ah, Ganon yun. Ganon ako mag-work. Um,
Tapos, pero before, how I handle things, hindi siya ganito. Like, sobrang overthink. Overthink malala, mga B. Ganon. Tapos, sabog-sabog na. Bahala na si Batman, ganon. Wala nang, Yeah. kasi ano, chaos. Pag chaos, ang gusto ko na lang gawin, umalis. Like, tatakasan ko na lang yung problema. Ganon yung ginagawa ko before. Kung may paraan para hindi ko siya i-face, yun yung gagawin ko. Takas na lang talaga, no? Takas na lang! Kasi bakit ba ako ini-stress? Mahihirapan ko ang sarili ko. Ayoko nito eh. Ayoko ng ganitong sitwasyon. Bakit mo ako Yeah. pinipressure? Diba? Yeah. Ganun yung response ko before. Pero ngayon, tapos, ayun nga, overthink talaga palagi. Tapos, hindi pa nga dumadating, di ba? Overthink ka. Tapos, overthink mo, sobrang Lala. worst case scenario. No, manifest mo tuloy. Oo, diba? Tapos, may nag-stick talaga sa akin, sinabi sa akin ni Brian. Sabi niya, bakit ka ba kasi nag-overthink? Hindi pa nga dumadating eh. Actually. Tapos, sobrang simple, hindi pa nga, exactly, hindi pa nga dumadating. Uulitin mo, hindi pa nga dumadating. Okay. Ay, hindi pa, sabi mo nga, hindi pa nga dumadating. Bakit mo nga isipin, hindi pa nga. Di ba, parang, sobrang simple Yeah. niya, napatikin aback ako. Parang, okay, so I'm doing everything wrong. Hindi pa nga siya dumadating. Bakit ako nai-stress? Diba? Yeah. Ganun yung reaction. So ngayon, when I face problems, Foreseen. ina-assess ko muna yung sarili ko. Like, total assessment. Okay, what do I feel? Anong matatamaan pag nangyari to? Ganon. Tapos doon ako mag-assess ano yung gagawin ko next. Yeah. Dapat agreeable sa lahat ng parties. Ganun yung like lagi self-assessment. Like, how do I feel? How do I navigate this? And then also talagang talaga self-responsibility kasi hindi mo pwedeng iasa sa iba na sagutin nila yung problema mo. Kasi in the first place, ginawa mo yan. Diba? So, sagutin mo yan. Pwede bang ayoko na ikaw naman. Walang ganon. Walang skip card dito. Sub mo na sub. Walang skip card pagka gusto mo. Oo, Wala diba? ka talaga choice kundi harapin talaga siya. Yeah. Kasi, and that's also how you grow as a person. Exactly. Na you face whatever challenges you have and then ka magmamature. And if you need help, you can always ask help. Hindi mo na siya pwedeng, hindi naman ibig sabihin na ginawa mo siya, you cannot ask for help. Diba? So, and hindi ibig sabihin na i-ask ka ng help, mahina ka na. Hindi. May At connotation guys, tayo na pag ganun. nag-ask kayo ng help, huwag niyong i-access sa iba, ha? Yes. Gumawa din kayo. Exactly. Mamaya help me, tapos siya na pala yung gumawa. Nag-chill ka na. Help me. Kaya mo na yan. Kaya mo na yan. Ang nakikita ko dito, kasi pares kayo ni Ella, nasabi niyo na nag-overthink kayo talaga. Siguro it's how we use overthinking. Kasi pwede naman nating gamitin yung overthinking na ginagawa mo ngayon, somehow nag-overthink ka dyan, pero nilalagyan mo ng structure yung mga iniisip. Hindi yung overthink ka lang ng overthink, bato ka lang ng bato, and then wala ka namang ginagawa. Nag-iisip ka lang. Kaya siguro ng time na yun, nasabi sa ni Brian, dahil yun lang yung ginagawa ko. Oo, nagreklamo lang ako. Oo, di ba? Nang wala kang action na ginagawa. Siguro yung overthinking, magiging beneficial siya if yan, yung ginagawa mo na ngayon na nagagamit natin siya for our benefit. Diba? Parang for our advantage na okay, nakikita ko na ito yung worst case scenario. Ano yung mga dapat kong gawin para hindi mapunta doon? That's the benefit of overthinking. Pero kung mag-overthink ka lang, tapos magrarant ka lang na magrarant, ayoko na kasi ito nangyayari eh. Ito yung possible na mangyayari eh. Ano mangyayari? Masasabihan ka lang ni Brian ulit. Charot. Papagalitan lang tayo. Papagalitan lang tayo. Oo, diba? Yun nakita ko dyan. Kasi parang ako, personally, ganun din ako. Pagka nakakita ko ng situation na ito yung mga possible na mangyari. Hindi mo maiwasan kabahan, mataranta.
'Di ba? Kasi lalo na kung alam mong malaki yung possible, yung malaki yung pwedeng maging problema. May ganun ako na, okay, ito na yung pwedeng mangyari. Anong gagawin ko? Yun yung dapat isipin natin. Anong gagawin natin? 'Di ba? Kasi mostly yung intuition natin, pag sinabi nito na ito yung problema, ito yung mangyayari talaga eh. 'Di ba? Sobrang rare magkamali ng intuitions natin. So, tayo mga babae, ako rin, personally, pag naisip ko na ito yung possible na mangyari, gawa natin ng paraan. 'Di ba? Yun yung maganda sa ginagawa natin pag-overthink. Nagagawa na natin kagad ng escape plan. Ay, no, not escape plan. Ng um, magandang gawin or way para ma-solve if ever man darating yung problem. MJ, ikaw, paano? Medyo Ako kalma ano ka din lang eh. ah. Medyo similar din dati kina Ella and kay siya. Kasi nag-overthink din talaga ako. Pero hindi naman siya nangyayari talaga. So, ang useless ng overthinking. And, ayun nga, iba kasi din yung point of view ko about overthinking. Kasi coming from a very consistent na overthinker, ayoko na talaga siyang ma-experience na it's taking me away from the present moment. Kasi ang lagi kong iniisip is yung mga worst case scenarios in the future. Na katulad na yung sabi ni Brian na, yun na nga eh, wala ka pa nga doon. Bakit iisipin mo siya? So parang more on ano ako, let's cross the bridge when we get there. Pag nandyan na, saka na siya i-resolve. But since I'm a natural problem solver, kasi nasa strengths ko din siya, pag present mo yung problem, and you know, the feminine energy is very spontaneous, madali ko siyang maisipan ng solution. Kung ano ba talaga yung pwedeng gawin, yung mga possibilities na pwedeng mangyari. And since mataas din yung strategic ko na strength, so parang na-analyze siya, na-weigh Yeah. mo, ano ba yung dapat yung dapat gawin. Kapag ganito yung Mhm. ginawa ko, ayun, doon ako mag-iisip, doon ko nakakamitin yung strategic strength kapag nandun na siya mismo. Pero, ayun nga, I think it all boils down to our perspective sa circumstances na binibigay sa atin. Kasi if you see it as a problem, or you are positioning yourself as the victim or parang bakit nangyayari sa akin to? Yung parang tinatanong mo, you will not learn the lesson from that situation. Pero kung ipoposition mo yung self mo na, ano kayong pwede kong matutunan sa situation na to? Kasi di ba parang if we are going to look back, lahat ng problems na binigay sa atin, lahat ng challenges, struggles na na-encounter natin, it taught us a lesson. And pag na-learn na natin yung lesson na yon, hindi na mauulit yung pattern. Kasi alam na natin yung katulad nung sabi niya siya, for example, tatakasan mo yung problem kasi ayaw mo ng ganito. For example, you are in a company na para sa'yo, ang tingin mo sa company, kunyari employee ka, ang tingin mo is, yung boss mo, halimbawa. Kasi this is very common sa corporate world, di ba? Yung boss mo. So, parang kapag hindi mo na gusto, aalis ka, magre-resign ka. Tapos, sa next job mo na naman, yun na naman yung problem mo, similar problem. So, unless you face it, you will encounter similar problems, similar patterns. Paulit-ulit Cycle din na siya siya. sa'yo kasi Yeah. tinatakasan mo siya. So, yeah, I think it's perspective. Kung anong tingin mo doon sa circumstance na binibigay sa'yo. Yeah. Kasi, Ganda nun, ganda. yeah, Yun yun sa talaga. akin. Kasi parang iba rin kasi yung magiging approach natin sa situation if we see them like Yeah. lesson, hindi burden. Hindi burden. Yes. Diba? Oo, Parang parang, mas magiging like positive din yung approach natin sa kanila. yeah, Kasi nga, na-excite tayo so pwedeng ma-gain natin instead sa yeah. mawala sa atin. Oo, Ganda, yeah, galing. Teng. Tsaka yung positivity kasi nasa top strengths ko din siya. So, parang, yun nga lang, ang negative part nun, ay hindi naman siya negative, is parang, kapag may problem, parang, oo, ako, kayang solusyonan to, alam ko yung solution dito. Pero sila parang,
ay, ano ba to si Jane? Parang hindi man lang affected. Ganon. Ganon yung parang ano nun, yung parang other side nun. Yeah. Kasi if meron kang strength na positivity, you always see the brighter side of Mm. things. Mm. So, yeah, perspective. Oo. Always. Yun nga lang, hindi rin kasi natin sila talagang sisisi dahil iba nga ang perspective. Yeah, iba yung Diba? perspective nila. Kaya gano'n. Yeah. Kasi tayo, Exactly. like, Mm-mm. ito yung nakikita natin, sa kabila pala sila nakatingin. So, hindi tayo magkakasundo at that, diba? Pero, yeah, Hmm. totoo yun. Pero even if we have differences in perspective, everything is still serving you. Yung perspective mo, it will serve you pa din. Kasi it's your own journey. So, yung journey ko is also mine. I'm taking responsibility dun din sa journey ko. So, everything is still serving us. Yes. Pero yun nga, napakaganda nun kung gano'n natin tinitignan yung mga situation. Kasi, nagbe-benefit din tayo. Less stress sa atin, di ba? Tapos, alam naman natin ang capabilities natin. So, makikita natin kung kakayanan natin yung haharapin natin situation. So, perspective, napakaganda. Ang ganda na. Coach Steph, ikaw. Actually, habang nakikinig ako sa inyo lahat, parang nakaka-relate ako sa lahat ng shinare ninyo. Kasi, in the past, I also dwell in the problems and hindi pa dumarating, ino-overthink ko din siya. And pag dumarating, ino-overthink ko na nga, hindi ko pa hanapan ng solusyon agad. Tapos, yun na, crumble down na. As in, magsa-spiral na ako nandun na ako sa victim mindset na bakit nangyayari sa akin to? Ganun yung mga tanong ko palagi noon. But when I learn how to face my problems one by one, and dun ko natutunan na each problem, tama sa MJ, meron siyang lesson sa life natin. Now, I face my problem with this question, what is this teaching me? Kasi dati, pag may problem, isipin ko, it's, ano na naman to, ganyan. Pero ngayon, dahil natutunan ko siyang i-face isa-isa by being strategic like coach siya and being trusting and nagsusurrender like mentor Jane. I mean, I'm Jane. Mama Jane. Doon ko natutunan na yung problems talaga, darating at darating yan. Not to give us difficulty in life, but to teach us something in life that is aligned with our highest self. Kaya, it's still a gift for me. Hindi ko sinasabing masaya magka-problema. wala, hindi naman siya yun. It's a matter of, tama si MJ, it's a matter of perspective of how you see the problem that is teaching you, that is in front of you, na it becomes a pattern pag hindi mo siya nakita or hindi mo siya nahuli. Ayun. So, I totally relate sa inyong lahat sa mga sinishare nyo kanina na overthink. Ewan ko ba, takot pa ng babae mag-overthink. Talent ba natin yan? Mag-overthink, maging futuristic kung ano yung magiging outcome ng isang bagay na hindi pa nangyayari. So, Default ayun. yata natin yun. Yeah, feeling ko default natin yun. Yes. Diba? Yung sa mga lalaki, hindi. As in, parang pare-parehas Kalma tayo na sila parang, eh. huwag kayong mag-overthink. Alam mo, chill lang sila. Hindi ko alam kung nasa kanila din yun. Like, siguro, default natin pang ganun. Yeah. Pero tama, kailangan natin daanan yung mga problems for us to learn, to grow, di ba? Ganda ng mga sinabi niyo. Quick question lang. Ganyan nyo din ba sila hinahandle? Yung mga situation, mga problem na biglaan. Yung sudden, talagang hindi mo na foresee na mangyayari pala. Ganun nyo din sila ba hinahandle? Pagbiglaan. Pagbiglaan. Yeah, Sige. yung sudden talaga. Same? Oo. Ganun nyo din sila hinahandle. Okay. Ano muna, breath work. Okay, hinga. Malalim. Tapos, iisip na ako, okay, anong gagawin natin ngayon? Focus. 1, 2, 3. Okay, ganon. Hindi na ako katulad before na as in, magagalit muna. Kasi ma-frustrate na ako, tapos ma-disappoint na, bakit kasi ganito, ganyan? Di ba sinabi ko na sa'yo dati? Di ba nga ganon? Yung inisip ka na. Oo, maninisi ka na. Yes. Totoo yan. Totoo. Kasi, ako May mga before ganon ganun na din eh. before. Oo, talagang Eh, sinabi ko na na sa'yo, ano, ganito pagka, mangyayari dyan eh. oo, ganon. Nanisi ka na Diba? talaga. Ganun ako dati, naninisi talaga ako eh. Like, sinabi ko na to sa'yo eh, bakit di ka
kasi nakikinig, mga ganon. Pero ngayon, Oo. hindi na. As much as possible, as much as I Kalma ka na. can, kakalma muna ako. Kasi, pagka sinabay mo talaga siya ng init ng ulo, wala kayong masasolve. Totoo. Matutulog lang kayo ng masamaan loob. Tapos, anxious ka din. Anxious ka and sobrang rest. I don't know what to do. Oo. Not unlike Magra-run at pagka, magra-run sa utak mo siya eh. yes. And nandun din siguro yung guilt na, yung guilt feeling na why did I let this happen? Ganong feels. Pero nga, wala na, nandun na eh. Nangyari na siya. Pag nangyari, ito na yung rule. Pagka may problema, sasabihin ko, okay, nangyari na. Anong gagawin natin sa susunod? Tapos, syempre, lesson, gano'n. What can we get out of this? Tapos, ayun na. Pagtulungan na natin kung paano. Tulungan mo na ang sarili mo para malusutan yung Yeah, yung agree. situation. Kasi, di ba, Pero magising ka ako, pa, umiit pa yung ulo mo, nakapagsabi ka pa, di ba? pero kasi ako, parang ako, yes, pinipilit ko siyang kalmahan. Pero yung mga sitwasyon kasi like na hindi naman sa akin dapat kunyari yung sisi. Kasi yun yung problema. Ang hirap mag-isip eh, lalo na kung bombarded ka ng mga salita. Binabato sa'yo yung mga salita, ang ingay ng paligid mo, feeling mo, tapos may period ka pa. Yung mga ganon. So parang ang hirap na i-handle lang sabay-sabay. Nahihirapan tayong kumalma. Ako personally, nahihirapan akong kumalma. Pag may sudden problem, tapos sabay-sabay sila lahat, nag-iingay sa paligid ko. Na parang kahit gusto ko ng peace, kahit mag-earphones na ako, naiingayan pa rin ako sa paligid ko. So ang hirap i-handle ng mga sad. Lalo na ngayon lang, may period tayo. Kasi iba yung init ng ulo ko pag gano'n eh. Oo, yeah. Aminin nyo na. Mahirap talaga siya. Pero what I find very helpful is breath work. Meditation. Kahit 5 minutes, 3 minutes. Kakalmay mo lang sarili mo. Like, okay, sige, I need quiet space. Okay, 3 minutes. Okay, hold your breath. Mga ganon, breath work. It really helps. Tapos pagkatapos mo doon, okay ka na, kalmado ka na, okay, sige. Okay, next. Ano nang gagawin natin? Ready na ako. Ganoon. Oo, tama. Ang hirap din yan kasi talagang, ako naman, personally, ginagawa ko dyan. Nag-earphones ako. Tapos yung sa Spotify, yung tugtog ng nature, yung sound ng Oo, nature, yes. water, Yes, yes. ginagawa ko talaga siya. Pag nag-work ako, tapos It helps. naguguluhan ako sa paligid ko. Naka-download sa Spotify ko yan. O, bahala kayo dyan. Yeah. Okay, Pati kilig yung mga muna ako. low-fi, yung mga binaural na sound, Alam mo kasi feeling ko na kalma siya ng nasa massage, ako eh, Oo. place ako. Yes. Pag ganun, feeling ko, Very wala na akong calm. tsaa. Tsaa na lang kailangan ko. Ganun level. So parang, ayun, kailangan ko ng ganun para yun nga, humalma bago ko makakapag-isip ng tama. Para i-solve yung sudden na problem. Diba? Kayo, how about you? MJ, paano ka mag-handle ng mga sudden problems? Pag ganyan, I think na-witness nyo naman na ako how I handle mga problems na mga very sudden talaga. Pero I think it's a skill, emotional regulation, self-regulation. Hindi ko sinasabi na perfect na ako sa aspect na yan, but having the tools that can help you regulate yourself, regulate your emotions, it's actually a great skill to have, especially as a human being. Parang everyday ng buhay natin, we are presented with a lot of circumstances na binibigay sa atin ng life. Kasi if we are very emotional, it's like nasa shut off yung logic mind. It's very hard to decide kasi naka-shutdown siya, naka-shut off siya. So it's very important to regulate the emotions muna. Regulate all the emotions before
deciding kung ano yung gagawin mo sa situation. Di ba sinasabi nila, don't make decisions when you're mad. Don't make decisions din when you're happy. Yes. Kasi those two are extreme. So, kailangan regulated ka muna before ka talaga mag-decide. So, minsan, meron namang mga problems na it may seem urgent, but if you zoom out, di ba minsan kasi parang ang urgent niya na ito. Katulad sa kunyari may papagawa sa'yo na ikaw talaga yung task mo yon ganyan. Parang feeling mo, like, kailangan ko ba siya agad i-resolve? Kailangan ko ba siyang Like, parang uwian na, 5 p.m. na, uwian na, I have to go home. Friday pa naman ngayon, ganon. So, parang, pag binigay yun sa'yo, kailangan mo munang i-regulate yung sarili mo, yung emotions mo and all, before fully deciding what you can, anong gagawin mo. Like, parang, kasi you can also communicate na, it's Friday. Is it okay if I do this next week? Mga ganong bagay. Kasi Bargain. the question kasi is parang, di ba, may bigla ang problem. Kasi I think this is very common sa mga corporate. Yung tipong, kasi sometimes there are supervisors who are having a hard time, nahihiya sila mag-delegate. Aminin nyo, meron talagang mga ganito. Tapos parang kapag siningil na sila ng mga galing sa top, like parang okay, halimbawa si Teng, ikaw yung subordinate ni Sha. Tapos si Sha, reporting siya halimbawa kay Ella. So ngayon si Sha, halimbawa nahihiya siya mag-delegate sa'yo. Tapos sinisingil na siya ni Ella. So ngayon, 'di ba parang nata-transfer? Yeah. So ngayon, parang uwian na nga, parang okay, Teng, mag-overtime ka kasi may submit tayo today. Oh. So mga parang gano'n na mga problems. I think pwede mo siyang i-communicate din. Basta ang importante talaga, you have the tools to regulate your emotions. Saka MJ Kasi mahirap Mahirap kapag hindi mo talaga na-regulate yung emotions mo. Tsaka yun nga, minsan kasi hindi lang work yung napapasa sa'yo. Pati yung stress and pressure nila. 'Di ba? Kasi okay sana kung work lang. Pero paano yung stress and pressure napasa na rin sa'yo? So, nasa sa'yo yun. May control ka over yourself kung paano mo siya i-handle. O sasabayan ko ba siya ng sungit? O okay, kakalmahan ko, intindihin ko siya. Kasi ganito rin yung hinihingi sa kanya. 'Di ba? May mga ganun kasi talaga. Lalo na sa corporate, marami yan. Na parang tayo, ang hirap intindihin sa part natin na hindi naman ako dapat yun eh. Bakit sa akin lahat? 'Di ba? May mga ganun tayo. Pero yun nga, as dun tayo sa higher self natin na bakit ganun yung naging reaction niya sa atin. Okay, hinihingan din pala siya. Kailangan kong sabihin sa kanya na ganito po dapat, na ganito na po kasi, pwede bang sa ganito na lang yan? Kasi, diba na, yung communication talaga, sobra yung communication. Kaya, ayun, parang sobrang okay. Naintindihan ko na ngayon. Tsaka di ba, Teng, parang sometimes, imbis na mainis ka, kasi parang pinasa na naman sa'yo, bakit parang kasalanan ko pa. Minsan, if you regulate your emotions, if you regulate yourself, ang tendency is, parang iintindihin mo pa yung person. Yes. Kasi ito naman si Madam siya, hindi man niya kinommunicate doon kay Madam Ella na dapat pala ganito, ganyan. So, yun. Ano talaga, emotional regulation. Ipasa nyo kasi yung mga nyo. Like scenario na pala. Oo. Totoo na ito. Pero hindi ko pala super relate ako dun sa yung way of thinking natin. Kasi parang hindi na tayo dapat gumawa ng desisyon. Sinabi ni MJ, pag nararamdaman natin yung extremes. Kasi iba yung way of thinking natin pag nararamdaman natin yung mga emotions na yun. Diba? Pwedeng mapasama pa yung sitwasyon pagka gumawa tayo ng mga sudden decisions na gano'n yung nararamdaman. Diba? Coach Steph, ikaw, how? Teka, nagpanik ako bigla. Nagalaw ako sa screen. Ano naman ginagalaw mo dyan? Ayan na, application yun ang tanong. Ano yung gagawin mo kapag may problem? Ang bilis Na-integrate ko bigla eh. Ang bigla integration. Diba, panic muna. Actually, in my honest opinion, sobrang nakakatuwa na you all know how to express when it comes to problems. Ako, I'm still working on it. I have to be honest. For me to express na
kung ano ba talaga yung sa tingin kong tama or yung for me yung mga ganun. So I'm still working on it and I'm still learning and I'm truly happy na nakikita ko kung paano nyo ginagawa. At ngayon na-integrate ko siya. Na-integrate ko siya Application bigla. ka agad. Na-apply agad. So, pag may bigla ang problem, una, tama, si coach siya, assess muna yung sarili. Kasi I tend to get really emotional. Ako, I'm a very emotional person. Hindi lang siya halata. Hindi lang siya halata sa akin, pero I'm a very emotional person na may times na if I don't regulate myself and my emotion, I would decide something that I would regret or something na hindi pala talaga align sa gusto ko. So, what I'm learning right now is yung sabi nga ni MJ to regulate your emotions before you decide something or uh, before you decide how to solve this problem. Like yung kanina, di ba, kala nyo, naglalaro lang, pero nagpa-panic na ako. No, huminga muna akong malalim. So yun, breath work really works. Hinga ka muna, kalma. Baby, kalma, sabi nga, di ba? So, ang gagawin ko, kalma muna to regulate my emotions and if talagang as an emotional person, I need to cry, mag-excuse muna ako. Iiyak ko lang saglit sa CR, wag ganun. Tapos, Relate. oo, yun, ganun ako mag-release. It is how I release the emotions that I need to regulate. For Yeah. me, it's my own way of how I release muna before I express. Kasi may times na mag-express ako ng medyo masungit pag hindi ko siya na-regulate. So, very important din talaga na to breathe. Tsaka yun nga, yung meditate. I even tried meditating while working out kasi may problem sa harap ko and then ayoko mag-react muna ng something na i-regret ko. So, nag-meditate ako saglit for a second. So, it's very important to know the tools and to use them so we can integrate them into our lives. And sobrang thankful ko na at this age, sobrang laganap na yung knowledge to know, for us to learn those tools para matutunan natin how to handle a problem more elegantly like a lady. Ganun. Ganda mo dyan. Oo, diba? Na-integrate ko nga agad Very habang feminine. nag-uusap kayo. Oh my gosh, what's happening? Sabi ko, Tataranta ka na ba? mukha lang hindi, pero medyo nataranda. Pero Pandit daw muna. oo, naayos ko naman. Ayun. So, ganun ako right now how I react sa mga sudden problems. Kasi dati talaga, panic mode, girl. Tapos, hindi ko masasolve yung problema. So, tama kayo lahat. Dagdagan lang, no? Nadagdagan lang siya. Nadagdagan lang, girl. So, ngayon talaga, one step at a time, breathe work, Yeah. regulate the emotions, and solve the problem. Kasi, lahat naman tayo may problem. It's how we solve it and react to it. Yun. Tama. Galing, galing. Talagang boils down sa sarili natin. Mm. Kung paano natin tinitignan ng mga bagay ba. Ito kasi medyo parang sinasabi ng iba pagka biglang ang mga babae pumitik. Saan kaya galing yung pitik niya na yun? May ganun tayo, di ba? Parang, bakit kaya siya biglang nagalit? Wala namang sinasabi sa kanya. Tapos biglang magkakaroon pala tayo. 'Di ba? So, yung hormones natin may something to do. MJ, sa'yo na to. Kasi, alam mo yun, hindi ko alam kung... Stories yun. Kasi nararamdaman natin lahat to na parang, okay, hindi pa, ano ba? Bakit biglang ganito yung mood ko? Ang saya ko lang kanina. Biglang galit na ako ngayon. I mean, biglang mainit na ulo ko ngayon. Tapos biglang ang gloomy ng feeling ko. Biglang ang down-down ko. So, feeling natin kaartehan ng mga babae. Pero hindi. Valid lahat ng nararamdaman natin. Kasi may mga pinagdadaanan tayo. Sige, MJ, go. Yeah, ano kasi talaga, during the menstrual cycle, lalo na kapag malapit na yung period natin, 'di ba? Nagda-drop yung estrogen levels. Estrogen makes us yung energy, mas lively tayo, mas happy tayo. So imagine the sudden drop of both hormones, estrogen and progesterone, na parang kanina okay pa yung mood mo. Tapos biglang, suddenly, nanood ka lang ng movie na wala naman nakakaiyak, pero naiyak ka.
So yeah, it's very normal because our hormones are also involved in the way we feel our emotions. Kapag malapit na tayong datnan or if we are on our period, we are really highly sensitive and highly intuitive. Kaya nga maganda talaga na during this time, we really do some introspection, self-reflection. So, mas makakabuti talaga if we spend time with ourselves. Kung kaya. Yeah. Kung kaya sa type of work, sa nature of work, yung mga naka-work from home, you can spend time with yourself. Pero if you are in a corporate job, you work in an office, and you have to deal with other coworkers, mga kapwa employees, mga supervisors or managers, talagang you really have to master emotional and self-regulation. Or you can find people who you consider safe spaces para if ever you feel a surge of emotions, which is very normal during the menstrual cycle phase, at least they can hold the space for you para pwede mong ma-share. Kasi sometimes talaga yung mga emotions natin, kailangan lang talaga siyang ma-witness in a very safe space. I-express mo lang talaga siya. 'Di ba? Just like what we do. What Oo, we do with each grabe. other Kaya kapag sobrang so thankful alam ako eh. natin yung mga Yes, yung yes. cycle. Nawala si Wala MJ. si Meron MJ. akong Yan na, yung download. energy. Ako din, may mga Kaya naiisip ako nga habang eh. nag-explain si MJ kanina. Ako Go ahead din. siya. Go siya. Go Meron na. akong download. So, di ba, may PCOS ako Alam before. natin yung period natin. Ayan. Bumalik. Bumalik na po. Bakit, MJ? Ulit, Ay, ulit, MJ. From the top. ulit. Ayan, mahina yung internet connection, o 'di ba? Paano hindi iinit yung ulo mo, charot. So, asan ba ako? Saan ako na-cut? Safe Safe person. space. Safe Witnessing space. emotions in a safe space. Yun. Kasi Like us, like us. if you have people naman na you can trust, who can hold a space for you, if you are feeling this surge of emotions, it only takes safe space, being witness in a safe space, para pwede mo talagang ma-share yung emotions mo. And then after that, diba, we feel better na. Katulad sa atin talaga Sobra. nagkakasabay-sabay tayo. Remember that time na puro tayo down? Kasi we were on Oo. our red days. Lahat naman talaga red days. Parang, alam mo yung parang Last week lang yun. napakabugnutin natin in a sense na parang ayaw na natin. We just want to be lazy that day. Ayaw na natin Yeah. mag-meeting. Ayaw na natin harapin ang isa't isa. Totoo. Di ba? So parang it's very normal talaga. Pero ang good thing sa ating team, nakikita ko is we can really express and we can express our emotions talaga. What we feel. Hindi tayo nagkikimkim because we know that we understand each other. So even if sobrang heavy ng emotion, we can actually share. Yeah. Alam niyo ba, Sabi ni Attorney Steph, andito pa rin daw ako, kaya it's still away. Naka-off cam lang. Yes. alam niyo ba, kaya thankful ako dito sa inyo, it's because, sabi nga nila, having a safe space, ngayon, mahirap sa generation na to. Rare, Oo. sobra. Tapos blessing to. Ang hirap kasi magkatagpo ng tao na may same values, tapos alam mong nasa safe space ka. Kasi sa generation kasi na to, dahil sabi nga nila, ito yung mga awoke na generation. Dami kasing parang yung mga emotions, yung mga like depressions na uso nasa, may mga ganun ng negative connotations. Dahil expressive yung tao sa generation na to, nahihirapan silang kumuha na or like mag-identify ng tao na makatawag ng safe space. Meeting Totoo. someone.
So, magandang ano yun, no? Magandang like next topic yun. Like, how can you, um, ayun, parang magandang topic yun na parang paano ka ba makakahanap The ng, one? Charot. yeah, the The one, parang one, safe, Create a safe yes. space. para kay Diba? Peng, Yung creating ang sagot. understanding, paano mo ma-understand yung emotions ng bawat isa, given, Yeah. especially pag mga babae, based sa hormones, alam yun, hormonal conditions natin. But anyway, ayun lang naman. I'm really, if you have someone right now na you consider a safe space, thank them. And then Yeah. Thank appreciate them. you. Oo, Thank you. yes. Oo. So, ayun lang naman. So, I'm really thankful that we have a safe space. If feeling mo wala ka pang nahanap na safe space, might as well ask yourself if nasa sayo ba? Kailangan mo bang i-work out Mm. yung self mo? So, Yeah. I think every one of us deserve a safe space. Kaya nga, happy ako sa community, yung PHH, kasi ladies there are just sharing anything, alam mo yun, updates and whatnot. And it's a safe space for everyone. So if right now you are still parang struggling to find that specific person, a perfect community would be a perfect solution, you know. Hindi naman perfect community, but a safe community would be a perfect solution. Yeah. Kasi ma-out mo pwede ka mag-anonymous lang, like, parang lang ako. Ito yung nangyari Mm. sa akin, di ba? So, walang mag-judge sa'yo kasi lahat kasi ng yung understanding ng mga tao kasi doon, iba yung level. So, ayun yung yes, safe space ka din ba? Yes, that's the right question. Actually, ayun lang naman. You have to consider kung sino yung safe space mo, pasalamatan mo, i-appreciate mo, and then, i-identify mo rin kung tama ba yung time na nag-share ka ng safe space. Di ba may question tayo parati sa GC? Okay lang ba ako Yeah. mag-share? Yes, we ask So, always consent. Oo. assist. We ask Oo, ask consent. consent. Yes. Or, paano lang ako dito ha, pa-rant lang ako. Alam Mm. kong busy kayo, mamaya nyo nabasahin, may ganun agad na Kinikilig disclaimer. ako nung Wala sinasabi kayong mo yan. energy. Bakit ganun? Diba? Kinikilig ako. Yes, Wala ba tama, kasi Mas. iba yan? So, alam mo yun, na Ah. parang nagsasabi tayo na parang tanga ko dito, pero alam kong busy kayo, kung Yeah. hindi kaya ng energy nyo. May trigger warning ba? Di kaya ng energy Mm. nyo, mamaya Mm. nyo nabasahin pag okay na. Ayun yung maganda eh. Naalala ko Like all of tuloy us, last week. so, Yung nag-share tayo, sabay, pare-pares para tayong down. Oo, para-parehas pala tayo ng oo. Sabay-sabay, na sabay-sabay nasyabuhan. naging Sabay, down. Diba? sabay. Tapos Pa-share na sabay-sabay nga. pa nag-iyakan na pala tayo. Ang galing lang. Sabi Ang nga ni galing lang. Maas, nurturing community. Ang galing lang. Sabi pa Mm. nila, pag magkakasama daw, kunwari tayo, may explanation siguro dito, MJ, no? Kung nasa isang bahay daw kayo, ano yung mens nyo or yung period nyo, sasabay, Sabay-sabay. Yeah, somehow. magsisync. Yes, sabay-sabay. Parang tayo, pwede tayo magkakasunod kahit malayo tayo kasi, ewan ko ba, ano bang meron Connected. sa ganyan? Yeah. Explanation. Yeah, connected tayo. We're Parang ganun siya eh. connected. Yeah. Mm-mm. Weird, no? Kasi kunwari, may isa akong friend before, palagi kami nag-uusap online din. Tapos, sabay kaming mag-mens. Tapos, ayun, nakapansin ko lang na may ganun siyang, ah, ewan ko, effects. I'm not sure kung ano yan. Anyway, ayun lang naman. Yeah, Galing, meron akong galing. pahabol. Go Last ahead, go na, ahead. may download kasi ako kanina. Habang sinasabi ni MJ nyo sa period and hormones. 'Di ba may PCOS ako before. Mm. Tapos 'di ba pag may PCOS ka, mababa yung estrogen levels mo. So, mababa din yung happy hormones. Kaya siguro lagi ako mainitin yung ulo before. Kasi nga, mababa yung hormones ko na estrogen. Mm. 'Di ba? Pero, So, go ahead. ayun, kung um yung most of our sisters kasi may Yeah, PCOS. exactly. So, So, um, okay lang yan, ma-feel nyo, kung mainit yung ulo ninyo, kasi nga, meron kayong imbalance with the hormones. So, at least ngayon, aware ka na, hindi mo yeah. nasisingin yung ibang tao, 'di ba? Awareness Mas talaga. yung awareness na Awareness. may Oo. self-motivation na, 'di ba? Na Sobrang, dahil may PCOS ako, mababa yung happy hormones ko. yeah. It is something that I can control, Ah, 'di ba? May mga nutrition, may mga other
things na you can do to regulate your hormones para mas Yeah. maging happy ka. Tsaka And happy lahat. yeah. Tsaka yung mga Yes. sisters natin na may PCOS. Ang dami kasi ngayon sa group eh. Actually, Mm. mapapanood nila to. Oh, Sobrang, yes. sobrang parang ngayon na aware na sila dun sa mga nangyayari sa kanila. Hindi na nila parang madadown yung sarili nila na okay, part pala to ng imbalance ko, ng nararamdaman ko. And Oo, I can do exactly. something about it. 'Di ba? Na hindi ito yung Yes. end point. Hindi ito yung last stop mo. Kumbaga, meron ka pang magagawa to regulate. Ikaw, siya, na-reverse mo yung sa'yo, 'di ba? Oh, After masaya how na ako. many years? Sobrang napaka-amazing na kala mo rin, before, kala mo rin wala na, forever na. Yung palang pwede pa siya i-reverse, 'di ba? Yeah, agree ako sa sinabi ni Ella na i-value natin yung safe space natin. Like this community, sobrang ako thankful ako dahil nahanap nila tayo at nahanap natin sila. Na parang safe space to. Sobra na parang nakaka-relate kami sa mga nararamdaman at naiintindihan namin kung ano man yung pinagdadaanan. That's why, yeah, promote ko na to. We're giving free masterclass this coming Wednesday. Kasi nga ano namin, nakita namin yung pangangailangan ng mga women inside the community. Lalo na yung mga new members natin. Sobrang daming may PCOS related queries, 'di ba? Na kailangan natin i-address. Kasi we really want to help you ladies sa mga pinagdadaanan niyo. Dahil napagdaanan namin at naiintindihan namin kung ano yung mga pinagdadaanan. And we are here to help you guys na hindi ito yung sinabi ko kanina, hindi ito yung endpoint. Meron tayong magagawa. And we're here para i-guide kayo. This coming, kailan yun siya? July 3. The masterclass will happen on July 3. We will host Nawala like si an siya. official announcement Yeah. today. As in today. After this. The link kasi we have limited spots for yes, and tayo free Yeah, free ito. na Free. ibibigay to anyone who will attend the masterclass. Yes, it's a free nutrition guide for women na may PCOS. Kasi we believe na So, kailangan na natin guys, mag-join simulan. na kayo. Oo, kailangan natin We magsimula. know we wanna engage with you. May other announcements pa ba tayo before we end this podcast? Yun lang naman, I think, kailangan. Naman, announcement ng masterclass. I really hope na na marami tayo na mag-join. Actually, Yes. mga nag-comment dun Sweet. sa post Kasi- mo, nakakatuwa talagang. May broccoli pa nga Oo. nakikita eh. Ano Yes. siya, I wanna see them all. Diba, I don't, marami tayong bagong sisters dito Yeah. na Oo. walang common denominator. So, we really wanna meet you and help you. Yes. Sabi ko nga kanina, simulan na natin. Kumbaga, magsimula na tayo dun sa, like, kung gusto mong maayos yung imbalance, yung PCOS o kung ano ng hormonal imbalance na nararamdaman mo, pwede tayo magsimula from this masterclass. Free masterclass for you guys. Kasi nga, nutrition is important din naman. Talaga. Lalo na sa dealing with this kind of imbalances. Isa yung nutrition sa mga crucial na kailangan natin intindihin at malaman para maayos natin yung hormones. So, we hope to see you guys on Wednesday. MJ, may additional ka pa po? Yeah, I think this masterclass, nutrition masterclass, will benefit those who are tired. Those who are tired of figuring out what foods to eat. Na-try na nila lahat ng fad diets, lahat ng crash diets, lahat ng yo-yo diets, and still hindi pa din nagwo-work for their hormonal imbalances. Kasi 'di ba, there are lots of stuff in the internet. So, pag nag-search ka, kunyari, what's the best nutrition for
for PCOS or PCOS or endometriosis or adenomyosis. So, ang daming ipepresent sa'yo ng internet. So, ang ending is nako-confuse ka. You don't know what to follow. Tapos, ginagawa mo naman yung mga binigay ni internet. However, hindi din siya effective sa'yo. So, in a way kasi, these women, sometimes they lose hope. Kasi feeling nila, they cannot be helped anymore with their situation. So, kaya nga, i-offer natin siya as a free masterclass to reach more women who are in their journey talaga of taking charge of their health. Kasi nutrition is a very powerful tool, as in. Yeah. Even if you take medications, if hindi proper yung nutrition or it's doing a lot of negative impacts in your hormones, then hindi rin talaga. But if you have proper nutrition na carefully curated talaga sa condition, sa hormonal imbalance, sa lifestyle mo, sa routine mo, sa responsibilities mo as a woman, then it's easier to have results and progress rather than guessing game. Di mo na alam. Sabi daw kasi dapat daw intermittent fasting. Sabi daw kasi dapat 1 meal a day. Yung mga ganon. So, I think it's time to end the guessing game and to really know what's the best and recommended type of meal plans or nutrition plan for your hormonal condition. Kasi 'di ba, yung mga students natin, yung mga clients natin, they are already experiencing increased energy levels, mas hindi na sila pagod, mas hindi na sila nagki-crave ngayon, mas hindi na sila gutumin ngayon because of the meal plans that we have generated for them. So for someone with hormonal imbalances, especially for those who have PCOS and insulin resistance, ang hirap ma-achieve ng ganong klaseng state. The fact na hindi ka lang nagki-crave, it goes to show na you are doing well with your nutrition. And 'di ba, yung bonus is these women, they can actually eat carbohydrates. Sarap. Kasi 'di ba, if you search the internet, iba talaga yung bibigay sa'yo. But, carbohydrates are not evil. They actually do good to a woman's body because a woman's natin body sila. needs carbohydrates. Especially those who are, nagbigay na ng nag-lecture na. Especially those who are trying to conceive. If you are trying to conceive, if you are trying to get pregnant, carbohydrates are your friend. Kasi may impact siya sa hormones ng babae. So, if you want to know more about this, pwede tayo mag-deep dive on Wednesday, July 3, 6 p.m. in this community. Pero you have to register kasi limited slots lang yung available. We also want to make sure na the women who are going to attend are those who are willing to show up for themselves so that the world will show up for them also. Diba? Kaya nga, kahit 3,000 yung viewers lang natin in this Facebook Live, tapos tayo lang din. Continue to show up because talagang we are very committed sa aming mission to really help women thrive with their hormonal imbalances. So kahit ganito, we continue to show up because naniniwala kami in our advocacy and in what we do. So thank you for sa mga nanood ng live or sa nanood ng replay. We are very grateful. Thank you so much. Additional lang, last na. Yung masterclass natin on Wednesday will not go live, tama? So kailangan kaya kailangan nilang mag-register sa Zoom para makapasok sila doon. Limited slots lang kasi para nga lang din sa mga talagang willing mag-show up and tulungan yung sarili nila. Yes. Diba? Simula talaga sa sarili nila yan. So,
we're going to post official announcement later after this call, after this podcast. And then, pwede na kayo mag-register din. Okay? Amazing. Ida-down na lang natin yung post once na mapuno na yung slots. Yeah. Mm-mm. Okay. Okay, any other announcement? I think we're good. Wala na. Happy Friday, guys. Okay, yeah, enjoy the rest of the TGIF. night. Have a great weekend. Yes. Thank you Thank you so so Thank you so much, much. Thank you so much. everyone. Thank you, Thank you so much sa mga everyone. nag-attend. Thank you, Miles, Miles. Thank you, G. G. Thank you, Mas Nick. and G, thank you so Thank you so much. much. so I much. love And you all. Yeah. Yes, thank you. Bye, everyone. Bye.